Hello po, magandang hapon po sa lahat. Tayo po ay dadako sa pang-anim na wika ng Panginoong Hesus. At ang talata po natin pong pag-uusapan ay makikita po natin sa John chapter 19 verses 28 hanggang 30. At pabasahin ko po sa inyo sa New International Version of the Bible. Ang sabi rito, later knowing that everything had now been finished, and so that scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. A jar of wine vinegar was there, so they soaked a sponge in it, put the sponge on a stalk of the hyssop plant, and lifted it to Jesus' lips. And when he had received the drink, Jesus said, it is finished. Yun po ang ating tutunguhin. It is finished. Naganap na sa wikang Tagalog. Naganap na. Ano kaya yung salitang naganap na? Ito po'y hango sa wikang Griego na tetelestai, na ibig sabihin ay paid in full. Paid in full. Ito po'y kanilang ginagamit sa halos lahat ng kanilang transaksyon na kung ano man ang natapos na. Halimbawa, mayroon kang binabayaran, mayroon kang napapagkautangan, at yung pinagkakautangan mo nung mabayaran mo na ang isang bagay, bibigyan kanila ng kasulatan na nagpapatunay na ikaw ay bayad na. Tetelestai. Halos sa lahat ng transaksyon ay ganoon ang kanilang ginagawa. Yun ang binanggit ng Panginoong Jesus dito. Naganap na. It is finished. Ano kaya yung natapos? Ano kaya yung naganap na? Alam niya yon. Alam niya yon. Kasi kung babalikan natin ng verse 28, as sabi on later, knowing that everything had now been finished. Alam ng Panginoon. Alam ng Panginoon na wala na siyang naiiwang kulang, wala nang anumang mga bagay na nakakalimutan. Nagawa na niya ang lahat. Kaya sabi niya, it is finished. Para patunayan po ng mga talata, lalo na sa Lumang Tipan, may makikita tayo, magbabahagi po tayo ng ilang mga talata. Mahaba po kasi pagka sinaliksik natin ng lahat, halos lahat ng mga aklat sa Biblia ay mayroong mga talata na nagpapahiwatig na mga bagay na gagawin o minimisyon ng Panginoong Jesus. Sa mga awit 69, talatang 21, ang sabi roon, siya ay binigyan ng suka upang inumin. Sa mga awit 22:16, makikita natin at mababasa doon, ipinako nila ang kanyang mga kamay at mga paa. Sa 22:18 ng mga awit pa rin, pinaghati-hatian nila ang kanyang kasuotan. Sa Zacarias 11, talatang 12, siya ay ipinagdili sa halagang 30 pilak. Sa Zacarias 12, talatang 10, sinaksak nila ang kanyang tagiliran. Sa Roma 10:4, tinupad niya ang buong kautusan. Sabi ron, Jesus is the end of the law. Sa Colosas 1:3-14, sabi ron, sa kanyang kamatayan, binayaran niya lahat ng ating mga kasalanan. It is finished. Yun ang misyon ng Panginoon. Ang gusto lang sabihin ng Panginoon, I successfully completed the work I came to do. Ligtas ang lahat ng sumasampalataya. Sabi sa Colosas, yun ang ating nabasa kanina. Tandaan nyo yun, Colosas 1:13-14. Sa kanyang kamatayan, binayaran niya ang lahat ng ating kasalanan. Naganap na. Naganap na. Ang lahat ng mga bagay na ipinagagawa sa kanya ng Ama ay naganap niya. Bayad na tayo. We are paid in full. Tetelestai. Kaya, ang tanong natin ngayon, kung binayaran na ng Panginoon ang ating mga kasalanan,
na hindi natin kayang bayaran. Hindi natin kayang bayaran sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, hindi natin kayang bayaran sa pamamagitan ng ating pagiging malalim na pagiging relihiyoso, hindi natin kayang bayaran sa anumang uri ng mga bagay na pinagmamagaling natin sa buhay na ito. Binayaran ka ng Panginoon. Kung bayad ka na, magpupumilit ka pa bang magbayad? Bayad ka na. Kung lumabas ka sa ospital na wala kang kapera-pera, may sakit ka, tapos gumaling ka, paglabas mo, magbabayad ka ba? Nung makita mo yung iyong bill, bayad ka na? Pipilitin po ba na magbayad, bayad ka na? Kung binayaran ng ating mga kasalanan, kalokohan, isang kalokohan, na magpupumilit ka pang magbayad. Kasi hindi mo naman talaga kayang bayaran ang kasalanan. So kung bayad na ang ating mga kasalanan, may utang pa ba tayo? Wala na. Tetelestai also means it was finished in the past, it is still finished in the present, and it will remain finished in the future. Mga kapatid, namatay po ang ating Panginoon para sa ating kaligtasan. Ang kamatayan niya, ang kamatayan niya ang kabayaran sa ating mga kasalanan. Dahil binayaran na tayo ng Panginoon, ang tanging bagay lamang na ating pong magagawa ay ang tanggapin ito, pagsisi tayo sa ating mga kasalanan, magpasalamat sa Kanya, at maglingkod sa Kanya. So, kanyang sigaw, it is finished, yun ay sigaw ng pagtatagumpay. Hindi lamang para sa Kanya, kundi para din sa ating mga sarili. At sana matagpuan tayo ng Panginoon na patuloy na naglilingkod, yamang yakap at naintindihan natin na ang mga bagay na ito'y ginanap niya para sa kaluwalhatian ng Ama at para din sa ating katiyakan ng kaligtasan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Magandang hapon po sa lahat.